Well, first of all, I would like to explain first why I signed in the first place. That was the day that Secretary of Justice Boy Rimulya announced that cases will already be filed against. So yan umano ang rason ni Senator GB Ejercito Estrada kung bakit laban bawi ang kanyang ginawa sa contempt na ibinigay ni Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Matandaan po natin na kinontra ito ni Senator Robin Padilla at ang hamon dito ay kailangan niya makakuha ng 7 signature dahil or 8 dahil 14 umano ang miyembro nitong komite ni Senator Risa Hontiveros at 4 na nga ang nakaperma at panlima na sana itong Senator GB Ejercito, ngunit binawi ito dahil sa rason na mukhang kailangan umano na humarap itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mungkahi ay pwede naman umanong gawing online na lang ang paraan kagaya ng rekomendasyon din ni Senator Binay na kung papayagan ni Hontiveros na humarap itong si Pastor Kibuloy ng online kasi posibleng magkakagulo kung pipiliting arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy o magdalo sa Senado dahil mukhang may bantak nga umano sa kanyang buhay at kung sakaling pipilitin ang pag-aresto ang pananaw ni Senator GB ay posibleng magkagulo dahil sa napakaraming taga-suporta, taga-sunod ng pastor. Samantala itong Senator Bato de la Rosa ay naniniwala na politika ang nasa likod ng contempt na ibinigay ni Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Matandaan po natin na itong Senator Rapi Tulfo ay hindi rin pumerma sa kontra ng contempt at ang sabi niya nga ay nirerespeto niya ang desisyon nitong chairman na si Senator Hontiveros at ang nakapirma dito ay si Villar, Senator Robin Padilla at itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Pastor Kibuloy by the DOJ. So that was in the news. So I told myself for procedural practicality, since the aim of any Senate investigation is in the end we will recommend filing of cases. So for practicality, I said that since DOJ will already file, then probably there's no more need to continue the investigation. Okay. No? So likewise, another factor is the security and order factor, Stanley, because this is sensitive because we're dealing with a leader, a spiritual leader of a group. Then there might be blind followers or fanatics, that might do something, and our security, our Senate security, most of them are already owned. Okay. I was also concerned for their safety. But Senator Risa Hontiveros, in the lounge, said that Senator Nancy Binay suggested why not just online, for security purposes. She said that can be considered as long as Pastor Kibuloy acknowledges the committee, So maganda rin na kung tayo po mga kababayan po natin bilang ordinaryong Pilipino, mas pabor po tayo na humarap na lang itong si Pastor Kibuloy ng online at marinig din ng kanyang side, mapakinggan din ng taong bayan ang kanyang mga kontrasalaysay laban dito sa kanyang sa mga allegation laban sa kanya. Kasi mukhang hindi naman kasi pinapayagan yung Hontiveros itong mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na magsalita para sa kanya. Parang narinig po natin sa nangyaring pagdinig sa Senado sa committee ng Hontiveros ay itong mga witnesses lamang na umano'y itong mga allegation ay walang legal na basihan. Unang-una mga kababayan po natin, wala naman dokumento. Ito ay puro salaysay lamang at may mga binabasa pang script. So mahirap kasi maniwala lalo na ang may connection ito sa politika. So unlike doon sa kinukumpara nila na nangyari sa bayan ng Socorro mga kababayan, talagang malinaw na may kulto doon dahil kita naman po natin isolated ang isang lugar. Itong kay Kibuloy, open naman po sila. Anytime pwede sila maglabas-pasok kung anong gusto nilang gawin, magtrabaho sila o talagang magiging full-time ministry sila diyan sa Kingdom of Jesus Christ. So may kalayaan sila. At maraming kumukontra doon sa mga salaysay na umano'y dumidiin kay Kibuloy sa iba't ibang klase ng pang-aabuso. So ito mga kababayan po natin, ang laban bawi nga lang
dito kay Senator JV ay mukhang ano kasi, mukhang nabulungan din siya na mukhang tagilid siya dahil maraming nagbabash nga, maraming kumukontra, maraming gustong makulong, maparusahan itong si Kibuloy. Kumbaga, maraming napaniwala itong si Hontiveros. Pero syempre, hindi naman lahat ay napaniwala at marami naman ang nagdududa sa mga salaysay at mismo yung pagmumuka ng ilang witnesses na nakatago, hindi nagpapakita. These factors made change my mind that I withdrew my signature, and I asked Senator Robin Hood Padilla politely. I gave him the courtesy that I'm withdrawing already. And the how did he react to this withdrawal? He said that it's my decision, and he understands my decision. So yeah, I think he was okay with it, and he understood my reasons for withdrawing. Okay. Put it straight, Stanley, Pastor Kibuloy has done nothing wrong with me. In fact, I acknowledge that we have met quite a few times because being a national candidate, he received us warmly, was very friendly. So I think this will be a good chance for him also to air his side, because if you would, since because of his non-participation, the hearing seems to be one-sided. So I think it will be a good chance for him to be heard as well, and air his side. No? So that's also one reason that I think it will be good for both sides to be heard. That's why that's also one factor I withdrew. I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Wala namang So, doing a right thing pala ang para sa kanya, mga kababayan po natin. Dahil naniniwala siya na dapat umano ay dumalo itong si Pastor Kibuloy at marinig ang kanyang side naman. At syempre may mga merit na ng kaso ito dahil final na umano ng DOJ itong mga kaso para kay Pastor Apollo Kibuloy. At kung tayo naman ang tatanungin, gusto rin natin marinig talaga mismo mula kay Pastor kung ano ang kanyang mga sagot patungkol sa iba't ibang klaseng allegation. Tayo po mga kababayan po natin, hindi naman pareho po ang ating opinion, pero personally sa akin ay mas gusto ko na marinig ang sagot ng pastor sa iba't ibang klaseng allegation laban sa kanya. So obviously naman, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga witnesses ni Senator Risa Hontiveros. Pero gusto ko pa rin marinig ang sagot ng pastor, itong si Pastor Kibuloy, sa mga allegation laban naman sa kanya. Madam, kung i-correct mo yung sarili mo, magbago ka ng decision, we are all human. And public perception is secondary. What is important is doing the right thing, di ba? So, tao lang naman po tayo nagbabago ng isip natin. There are certain factors that will be more practical. As long as sabi nga ni Mr. Risa, as long as he acknowledges the committee. Nag-alala din ako sa di ba? Sa safety issue, sa security, sa mangyayari. So, may syempre, may followers yun di ba? Mahirap kasi pag religion, you can, may mga fanatics dyan. Di ba, nakita nyo naman siguro outside the Senate, sa luwasan, mga nag-rally supporters na. So, pag ganong naked crowd kasi, anything can happen. Pag nagkantsawan Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, napopolitika na ang investigasyon sa Senado. Nagiging political it's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso. Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation. Aminado rin si Senator De La Rosa na magkaibigan sila ni Kibuloy dahil parehas silang taga Davao, pero tingin niya hindi umano magagawa ng religious leader ang mga alegasyon dito ng pang-aabuso. Tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan na inaalit sa kanya. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko naman siya napapansin 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo, mahal sa kanya. He is the son of God. So, yan naman po ang naging opinion ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya naniniwala na yung mga allegation kay Pastor Apollo Kibuloy ay totoo. Para sa kanya, yun ay gawa-gawa lamang at yun nga, issue ng pamumulitika
lalo na may connection ito sa mga Duterte at parang ngayon pa nga lang ay ginawa ng administrator itong si dating Pangulong Digong para mabantayan at maproteksyonan itong mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ.